Ito yung mga hinaing ng mga ng mga BBM supporters. We don't care if he is an addict or what. Just let him do his job as president, period. Sabi niya, okay? Actually, I can understand that, no, na it is not a huge matter for you, Paulo, okay? Kaya ina-explain ko kanina, Paulo, na ito kasi yung malaking problema dyan, okay? Ikaw, hihimurin mo yung puwet ni BBM no matter what. Okay? Gumawa si BBM ng maganda, gumawa siya ng pangit, you are going to support PBBM. But PBBM is not just a president of idiots like you. Okay? BBM is also a president of us na bumoto sa kanya pero wala nang tiwala sa decision making niya. Bakit? Dahil ilang beses na po siyang bumaligtad sa kanyang mga sinabi, ilang beses na po niyang pinabayaan ang isang mga gawain na nakatiwalian. Okay? So therefore, it is important for us that he is not an addict. Okay? Kung sa'yo, Paulo, okay lang sa'yo na addict ang Pangulo, that is you. Okay? Ikaw yun. Kaso hindi lang ikaw ang part ng Filipino populace. Hindi lang sa'yo accountable ang presidente. Accountable din ang presidente sa akin, Paulo. At ako, bilang nag-iisip na nilalang, okay, alam ko na ang Coca-Cola can actually bring a state down. Look at what happened sa Ecuador. Okay, Paulo Guerrero? Tingnan mo anong nangyari sa Ecuador. Ngayon ikaw, Paulo, tiwalang-tiwala ka sa presidente, just let him do his job, kineme, ganyan-ganyan. Ang lakas ng loob mong magsabi. Pero wala kang lakas ng loob na ipakita yung pagmumukha mo. Gamit mo pa picture ni Ian Veneracion pa yata yan. Diba? So ngayon, kung ikaw, wala kang pakialam kung adik kang presidente, kami meron. Kasi po, ang taong praning, walang magandang desisyon. Okay, now this also brings the difference between PRRD using an addictive drug na fentanyl at itong kay BBM na Coca-Cola. Ano ang difference? Okay? Because the addictive drug was administered medically as a treatment to the old man. Okay? Yes. Ito ay hindi na abuso. Okay? Ngayon, ito si BBM, sa napakatanga niyang response tungkol sa allegation sa kanya, kinumpara niya ang drug abuse allegation sa kanya sa paggamit ni PRRD ng fentanyl. Ano ba naman yan? Ano ba naman? Ang gago lang talaga. Inaasahang certain intelligence sa isang presidente, Paulo Guerrero. Okay? Pero ang pinakita ni BBM ay isang laksang kabobohan. Doon sa sagot niya doon. Okay? So okay ka na ba, Paulo Guerrero? Kaya nga, BBM, makinig ka sa China. Magbasa-basa. Nakakaloka, read more. Yeah, sabi ko kanina, Joey, doon sa YouTube live ko, nung binabanggit yan ni PBBM, tungkol sa gumagamit daw at least 5-6 years now. Sabi ko, ikaw, ilang taon ka nang gumagamit? At least yung PRRD legal. The question there is the abuse, diba? Anyway. No matter how long you are using it, ang tanong, inabuso mo ba? Kasi hindi magkakaproblema pag abusive ka na eh. Gear yung mic mo nag-feedback. Nakakapon ni, pinangaralan niya pa yung doktor ni ni PRRD. Bantayan niyo naman, alagaan niyo parang, so, tinuturuan mo yung doktor, hindi ka naman doktor, pero ikaw may conclusion ka na because of fentanyl, kaya nakapagsalita na doon si PRRD? Exactly, Miss Laika. Ang talino talaga, BBM. Nagkaan talaga ako sa China. Kailangan mo mag-read more. Yes, exactly. Putang ina talaga. Ang daming bobo. Nakakairita. Hi, Miss Joy. I just want to react on that person yung stance niya na he doesn't care about BBM taking drugs. We regular people, we are subjected to the standard of a drug test, of a drug-free environment, and in any workplace that we go to, we should be expecting the same thing for the highest office or a higher standard. Nakaka-insulto yan. This person is the one making the decisions for our country, affecting everyone and the next generations ahead of us. Yes. We hug at that high standard. Nakaka-insulto yung ganyang mga napaka-kulto yung pinag-iisip. I don't care kung si BBM nagda-drugs yan, but he doesn't work for any government position na with his decision affecting everyone. Mag-drug siya kung siya lang yung maapektuhan. But his drugs, I don't know kung microdosing ba siya for inspiration or nagbabangag ba siya dyan. But obviously, with this pattern that is given us for the past 2 years, the flip-flopping decisions, it's becoming very clear that it doesn't seem to be capable of running this country well.
Exactly. So nakaka-insulto yung mga sinasabi nyo. Para you're accepting this low standard for us Filipinos. Yes. Nakakahiya kayo, Diyos ko. So okay lang siguro sa kanila si Haya na yung magulang nila, yung nanay nila o tatay nila bangag basta. Yes. Sila ng almusal. Okay lang ba yon? And then, using their narrative. Sige, tanggapin natin yung narrative nila na okay lang na addict yung leader natin. What will happen to us? Di ba? Kapag ganyan yung inaccept nating narrative. Addict yung leader. Sabi dito ni Ivan, stress lang daw ang Pangulo. Sabi niya ganun, stress lang ang Pangulo. At dumadagdag pa daw tayo. Okay, actually, ito po yung problem dyan. Sino ba tong... Wait. Teka lang ha. Jomar, may feedback dun sa microphone mo. Ay, ganun po. Wait lang. Mute mo lang yung sarili mo, saglit. Ayan, okay. Sabi ni Ivan nila, stress lang ang Pangulo, ganyan. Actually, sa totoo lang po, no? If meron sa US nga meron silang meron silang documentation ano yung itsura ng presidente pag pumasok siya bilang presidente at saka ano yung itsura niya paglabas. It will really add years. Okay, it will really add years to the president's physical body. Okay, kasi nakaka-stress talaga yan, Ivan. Okay, and this also comes with dun sa idea at ginagamit na pangdepensa ng ibang mga supporters ni BBM na napakababaw, pasensya na, pero napakababaw talaga ng pagdepensa niya sa kanya. Yung pagsasabi ng life-work balance, kailangan kasi ng presidente ng life-work, di ba ganun yung pagdepensa nila sa Coldplay concert? Okay, ngayon, ito kasi yan, Ivan. Bago siya maging presidente, he knows exactly what he's getting himself into. Okay? Alam niya yan kung ano ang pinasok niya. Alam niya yan kung ano yung mga niya. And maganda yung mga points ni si Haya, no? Na pag pumasok ka kasi dito, may mga responsibilidad ka. Isa nga dun di ba? Pagka normal kang empleyado, pag papasok ka, magda-drug test ka, kailangan. Yes. Clean ka, ganyan. Yes. So ngayon, yung sasabihin mo, stress lang ang Pangulo, ganyan. Hindi po yung dahilan. Kasi alam po ng lahat, wala pong hindi nakakaalam na stressful ang pagiging Pangulo ng bansa. So, bibigyan mo kami ng ganyang rason, Ivan Millan. Sobra pong malakas makabobo. Okay? Ayun. Hello, Miss Joey. Okay. I have a question. So, ito lang yung na-raise ko kanina dun sa chat. So, ito kasi original action, di ba? So, ito hypothetical. Si Duterte, may nakita siyang pink na elepante sa Manila Zoo. Ang action ay kailangan si Junior ma-prove niya na walang nakitang pink na elepante sa Manila Zoo si Coomer, kasi sa Duterte. Wait, Coomer. Sa totoo lang ha, I'd rather prefer you talk about it in specifics. Kasi I've talked to you in the past. Hindi lalo mo kaming ginugulo sa mga ganyan mo. So talk about it in directly in specifics. Okay. Nagpipiling intelihente si boss. Nagda-drug si BBM. FMF, nagpipiling intelihente, simpleng lang na action yung sinasabi ko. So, ang sinasabi ko dito, okay, if you can follow that, yung burden of proof nun, dapat kay Duterte. Ako din, kung kunyari talagang kasi yun yung kiniklaim niya na maharlika, na may mga video, gano'n. Pero yung burden of proof, nawawala ka ng maharlika. Ngayon, kailangan mag-ipat kay BBM na mag-drug test siya. Nag-gets ba yun? Kayo yung nagbigay ng original na claim, sila yung nagbibigay ng original na claim, pero kailangan yung magdi-disprove yung claim nila. And yung what party. rule is that, Coomer? That is the rule of... Say ito ay simple action. Parang debate lang yan sa existence of God eh. Yung may Diyos tapos ibibigay mo dun sa ibibigay mo yung burden of proof dun sa atheist. I'm asking a question. Gets mo ba yun? I am asking... Mental gymnastics yung tawag dyan. Narinig mo ba ako? Ba't hindi ka nag-respond sa akin? Wala ka ng taon. Narinig mo ba ako? Okay, yung sinasabi mong burden of proof, that is a rule of what? That's simple logic. That's basic simple yan. logic. Oo. Ikaw dapat magbibigay ng burden of proof. Ikaw yung nag-claim eh. Ikaw yung may positive claim eh. Okay. Same thing din kunya. Sorry, let me real quick and go down again. Same thing din kunyari, yung claim ni BBM, yung ina-assume na kasi nag-OD sa fentanyl. Well, ina-abuse ni Duterte. Hindi lang yung claim niya, yung ini-insinuate niya. Hindi gumamit si Duterte ng fentanyl na administered ng doktor. Ang ini-insinuate na doon, ina-abuse yun ni Duterte kaya manic yung behavior niya. So, may ganun din akong standard kay BBM. Di dapat improve mo na yung mga doktor ni We get your point ni actually. Duterte, Naintindihan namin yung point ko. Okay ka na, hindi ka na makinig.
Okay, thank you. Ears. So, All ears. Okay. Unang-una mong mali is you are thinking that it calls for the, hindi kasi ito ang rule ng logic ganyan. Ito yung rule ng logic. Dapat burden of proof is, on the one who alleges, ganyan. Actually, if you're going to be strict about it, at yung strict environment yan, is if you are in court. Kasi yung burden of proof na yan, rule yan sa korte. Okay? Rule yan sa korte. But we are not in court. Okay? We are in the halls of public opinion. Okay? We are in the halls of public opinion. Okay. Now, ano yung mga variables natin dito? We are talking about a president and a previous president. Tama ka doon na dapat merong proof ang dating presidente. Okay? Dapat may proof ang dating presidente na adik at bangag talaga itong si BBM. And I am not stopping anyone from asking proof from PRRD. Okay? Dapat yun, manghingi kayo ng proof, lalo na kung hindi ka convinced sa allegation niya at wala kang tiwala doon sa matanda. Diba? Okay. Dapat yun, ang tawag dito, walang problema doon. You go ahead and ask for that. Ganyan. Okay. But you are also talking about a current president. Okay? Now, Kumer, since you said that the burden of proof that you are talking about here is all about logic, isn't it logical also for an ordinary citizen to be, to demand assurances from the president that you are indeed not an addict? Because the one who is alleging here is a former president, diba? Who may or may have access doon sa mga information na yun. Diba? Okay, ngayon, kapag sinabi mo kasi na, hindi kasi kailangan ng proof. Actually, kailangan ng proof na ganyan sasabihin mo na, hindi kasi burden of proof, ganyan. Kung nasa korte ka, kailangan talagang indispensable na maglabas ng proof si Duterte. However, okay, we are in the halls of public opinion here. It is the duty of the president to make us all feel at ease. Okay? It is his duty as a leader, okay? Walang rules of evidence dito na magpipilit kay PRRD na siya ang dapat maglabas ng kasi nga, ang pinaglalaban natin dito ay assurance sa isipan at utak ng mga Pilipino na yes, we still believe in this president. Yes. At nidagdagan ko pa. May ganyan din bang standard nung presidente pa si Duterte? Nung presidente pa si Duterte na Eto na, Kumer! Bakit ang kapal kausap niyan? Eto na, yung sinasabi mo yung kay PRRD, labas na statement yung doktor niya kung bakit siya gumagamit ng fentanyl. Pwede pong mag-rebut regarding fentanyl. Wait lang, Natrix. Naglabas yung doktor niya, hindi mo alam. Oo. Ayun. At dagdagan ko lang. Wait lang, Mami Laika, ano yung sinasabi mo? Dagdagan ko lang. Kung ito is panahon ng kampanya at nag-aakusa ka, pwede ka magsabi na, pwede mo sabihin yung nag-aakusa at maglabas ka ng ebidensya. Ngayon, presidente na si BBM. Presidente na siya, may posisyon siya, pinapaandar niya ang buong Pilipinas. Kung may aligasyon sa kanya, tama naman, pwede natin habulin si Duterte, patunayan mo yan. Pero ikaw, BBM, may accountability ka din na patunayan mo rin sa sarili mo o sa amin na hindi ka bangag. Kasi ikaw nila nagpapatakbo ng bansa. That's part of your mandate, di ba? To be accountable and to serve honestly sa mga tao, di ba? I mean, you are our leader. Part of your duty is to put the people at ease that you are okay, that you are doing fine. Ginawa ba yun kay PRRD? Yes! Naglabas na statement yung doktor ni PRRD. In fact, di ba parang meron pang mga medical releases doon na ang kalagayan ng health ni PRRD was yung the reasons why gumagamit siya ng fentanyl, I think it was because of the motorcycle accident. Yes. Because meron siyang early signs of a possible cancer. Yes. Nag-explain nun. It's the same standard. Nag-explain ng Pangulo, nilagay niya yung utak at isipan ng mga tao na yes, may dinadamdam ang Pangulo but is still capable and fit to lead this country. Yes, Kumer, same standard. Yes. Kumer, na-tricks first. Sorry. Na-tricks game. Good evening po. Doctor po ako and pharmacist po ako. And comparing fentanyl and cocaine, ang fentanyl po is drug for pain. And ang mga nagiging effects sa tao, aside sa mga side effects, is pupillary constriction, respiratory distress, respiratory depression, and minsan muscle weakness po. Compared to cocaine po, ang effect po sa tao is euphoria, restlessness, talkative, and hyperactive. Kung compare po natin sa dalawa, sa addicting effect po, mas addicting ang cocaine at saka ang reverse niya po, yung adverse effect niya is
parang naapektuhan niya yung central nervous system. At the same time, naapektuhan niya yung decision making ng isang tao. Unlike yung fentanyl, respiratory depressed, more of ano siya, physiologic lang, hindi siya central nervous system. Kaya kung sinasabi nga ni BBM na siya may fentanyl user siya, pero siya, yung inakusa sa kanya is not a medical use. It's more of an abusive use po. Kaya, at saka sa standard po kasi na occupational medicine, kasi yun din po yung practice ko, kailangan po ang isang tao pag nagtrabaho, like kami, gumagawa kami ng pre-employment, kasama yung drug test. I have one patient na hindi ko naman sasabihin ng pangalan. Dinrug test po namin siya nung during Tokhang. Pinadala po namin siya sa may Bikutan for rehab. Manager po siya ng isang branch ng BDO. Sana po, huwag naman po natin i-ano natin yung BDO. Do you think kung shabu user po siya, at the same time cocaine user siya, do you think magiging mabuti siyang manager ng isang bangko? Kung cocaine user siya. Yun lang po yung comparison dun sa fentanyl at saka sa cocaine po. Very clear points na tricks. And salamat din sa input na yung sinabi mo na yung addicting effect. Kasi we also need to understand that ano ba yung addicting effect nitong dalawang gamot na to. So you are saying yes, po, na effect niya, mas malala yung sa mas malala yung sa cocaine kasi 3 times stronger daw yun sa heroin. Actually po may ano po kasi, may category po kasi yung regulated drugs tsaka yung non-regulated drugs. Yung fentanyl kasi is medically wide use. And yun nga, sa pain reliever, kung may cancer yung pasyente o may mga nerve problem. Yung cocaine po kasi is not categorized as regulated drugs na medically use. Kaya nga po diba maraming bansa hindi kinukonsider na legal ang cocaine. Kaya kung sa legality lang, kung sabihin na natin na allegedly totoo yung sinasabi kay BBM, hindi legal yung paggamit niya. Hindi excuse yung pagiging president. Ng fentanyl. Doon ka na mga side effect ng fentanyl. Situation na there is no situation na pwedeng maging legal yung gamit ng cocaine. While fentanyl, you can prove that it is not abuse if it is administered by a medical practitioner. Yes po. Yes po. Yes, Jomar. Ako po, isa akong call center agent. So, sa gabi ako pumapasok. Yung panahon ni PRRD, maayos kami nakakapasok sa office ng walang pangamba. Yes. Ngayon, grabe. As in talagang yung bag namin, keep na namin. So, yung napanood ko yung video ni PRRD, yung nagsalita siya nun sa marali dun sa Davao. Ramdam ko yung galit ko din. Kasi in the first place, during the time of PRRD, talagang binuhos niya yung effort para sumpuin yung droga. Tapos ngayon, hindi namin ako, personally, hindi ko maramdaman na may ganong priority yung kasalukuyang administrasyon. Tapos all of a sudden, malalaman ko na, kaya pala kasi user din. So, given yung mga na-discuss ni Sir Matrix kanina, paano yung epekto ng cocaine na yan or yung pinagbabawal na gamot na yan sa estado ng pag-iisip, lalo na sa pamamahala ng bansa, talaga nakaka-bother. So, kung yung mga tao nagko-question bakit ganun ka OA, hindi OA si PRRD. Si PRRD ay refleksyon ng galit na nararamdaman namin sa kasalukuyang administrasyon. At hindi okay na mag-demand na na PBBM, can you please tell us whether you are an addict or not, di ba? Kasi ang pinapoint ni PRRD nun sa naunawaan ko, huwag niyong ilihis yung issue. Dapat ang bigyan focus yung mga kagiyat na usapin sa bansa, yung presyo ng bilihin. Pero ang nangyayari kasi, ginagamit nila yung parang yung sa TI na yan, na para sa pansariling interest. Kaya nga TI kasi pansariling interest eh. Para yung good thing na mention mo yung wag bilis. Because all of this is really yung bangag usapan na yan or whatsoever. That's just a side story. Correct. The things that can really affect us. Correct. Itong PI na to, arimari-marim to, diba? And this may be an effect of a president that is not thinking well. Tama. Diba? That's the point kung bakit nabanggit yung na PRRD. Na on that situation, parang first national security sake, talaga, nakaka-bother siya. As in talaga, ako sa loob-loob ko, putangin na, nagbabayad ako ng malaking buwis. Tapos, biglang saan lang napupunta, gagamitin lang sa mga ganitong kaetan para sa PI na hindi naman dapat ganun. Alam mo yun? So, yung emosyon ni PRRD that time sa Davao is a combination na ng emosyon about sa issue sa PI, about sa pamamahala, sa kabuuan, na ano ba yung dapat na, yung insensitivity ng gobyerno. Alam mo yun, ako talaga, nabudol talaga ako, promise. So, inano ko yan si PBBM. Kasi, umasa ako nun na naalala ko nun, sinabi sa isang interview kay Ma'am Imelda Marcos na
if bibigyan sila ng pagkakataon na magamit yung sinasabing wealth ng mga Marcos para sa kapakanan ng bansa. Parang yun yung isa sa mga inaasahan ko before na mangyayari sa under PBBM administration. Pero wala, parang ano nangyari? Ba't parang hindi ganun yung nangyayari ngayon versus sa paano sila nagpakilala noon? Alam mo yun? But actually, ako sa totoo lang, ever since, sinasabi ko wala akong pakialam doon sa personal wealth nila. Whatever they want to do with it, they can do it. Basta ang importante, pagsilbihan nila ang bayan. Even now, yung sinasabi ng frozen fruits and vegetables, ganyan. If the Republic of the Philippines would be able to clearly demonstrate that they have rights over it, wala rin naman akong problema doon. Pero kung kunwari, since it is assumed that it is their wealth and their personal wealth at that, hindi, alam mo yun, yung hindi ko inaasahan na parang, hindi, sige, gagamitin nila. Kasi hindi naman nila pinangako yun eh. Although yun yung mga chismis na naglabasan noon, na parang, yung personal wealth nila, gusto nilang gamitin yun para sa mga Pilipino, kunanapay, ganyan-ganyan. Mga ganon. Pero, ang sa akin kasi, ang mas priority ko talaga, even nung campaign, na for me to really, for them to really serve the Filipino people, even ngayon, kung kunwari, dinidefrost nila yung kanilang mga yaman sa iba't ibang parte ng mundo. Sige, gawin niyo yan. Wala akong problema dyan. Kung ginagampanan ninyo ang trabaho ninyo para sa mga Pilipino. Tama. Ang problema, ngayon, ano na ba yung polisiyang naiambag ninyo sa ating gobyerno na kung saan nakikita natin yung direksyon natin paarangkada. Anong mga major policies ng gobyernong to? Ayuda! Yun nga yung nakakapanggigil dun. Kaya nga alam mo ba, i-share ko lang Ate Joey, dito sa office namin, kapag halimbawang break namin, yun na pinag-uusapan, tatalakayan kami rito, parang nag-exchange of ideas about ano yung opinion mo sa ganito, ganyan, about dito sa nangyayari sa bansa. So, talagang sa part ko, hindi talaga ako natutuwa sa administrasyong ito, promise. Nagre-reflect sa mga araw-araw na buhay natin eh. Iba na eh. Mono? Hi, Chloe. Morning, good evening, Miss Laika. Good evening sa lahat. Dagdagan ko lang yung point ni Jomar kanina. Totoo to na kung mapapansin nyo, Miss Joey, every time na merong explosive revelation against the current government, whether it's true or not, ang sagot nila is an accusation back, accusation pabalik sa kung sino man na nag-akusa. Kasi, you know why? Because ang goal nila is to keep us on defensive mode. Kaya, then they know na pagka nagbato sila ng isang issue kay PRRD, they know that we're gonna spend a lot of time explaining or making, i-clear natin yung mga issue na yon. Unlike sa kabilang kubol, na mapapansin nyo naman, ang ginagawa ng iba dito is, okay lang, basta. Yun na eh. Kaya, I think itong, it's a kind of parang war of attrition to na they're making us spend more and more energy and time sa mga segue nila, trying to divert our energy and attention dun sa talagang issue na yun nga na pinoint out din ni Jomar na ang issue talaga dito is kaya nagkakaganito si PRRD kasi he has doubt on the decision making ngayon ni BBM. At especially ito yung people's initiative na hindi naman talaga people's initiative. Alam niyo, Miss Joey, nakakatawa itong mga may mga influencers dito, na it kind of raise so much question kung anong klase ng pag-iisip meron sila, Unang-una, okay sa kanilang MOOE kasi nasa batas daw. But hang on, that's the certification. The liquid certification lang yun. It's a floodway for corruption. And then yung mga congressman na mayroong kinakaharap na graft and corruption, ito, hindi lang to hearsay. Hindi natin kailangan mag-provide ng proof. Meron talagang mga cases that was filed sa ombudsman. And the same people na mayroong case sa ombudsman are the same people na nagpo-push dito sa PI. So active. Sa PI. So, I think, yes, Ms. Laika, kung ikaw nag-iisip ng tama, you don't need 10% of your brain to see na mayroong problema. Unang-una, nagpapamudmud sila ng pera. And it's a sign of a failing state. Yan ang nangyayari dito sa Canada. Nagpapamudmud na sila ngayon ng pera dito because Trudeau is about to lose the next election. That's the only way they can keep their popularity, diba? Yes, Ms. Joey. To appease. Yung parang drugs yan short time na saya. Instant gratification Yes, Ms. Joey, para makalimutan mo kung ano talagang issue. And yung PR nito ni Marcos is really smart because they know na tayo sa side ng opposing, they know that we spend a lot of time and effort explaining issues na binabato sa atin. Samantalang sa kanila, they don't answer. Ito yung nabanggit ko sa inyo, Ms. Joey, before, na they will not try to appease
tayong sa side natin. Because unang-una, they have the backing of United States. And unang-una, lahat ng government na binakapan ng United States have done worse. And they don't, wala silang goal. Wala silang goal to appease the people, but to appease what the United States want. Yes. Kaya, Ms. Joey, ito mangyayari, 2025 election, you must watch. Ang mangyayari yan, landslide yan, Ms. Joey, na ang mananalo dyan, mostly ay pabor kay Marcos. Yan ang mangyayari dyan. No matter what they say about kung gaano na improve ang election natin, you guys must watch out. Kasi, once na they have more power sa Senate, dyan nyo na talaga makikita yung full-scale movement nila. Ito, testing the waters pa lang to. They want to see how we will react, kung ano ang gagawin ni PRRD, ano ang gagawin ni BP Sara, and then after that, once they know that they can take the damage, yun na nakakatakot dito, Miss Joey. They know, tinatansya nila dito kung how much they can take, how much they can tank. How further they can push the envelope. Yes, Miss Joey. And that's what PRRD was saying. You're pushing the envelope too much. Wait lang. Nakakangiti pa si Tambaloslo sa mga interviews niya. Ibig sabihin, kaya niya. At ang nakakatakot dito, expect na mas malaki yung budget for next year. You know what? Ito yung tama si Mono eh. Hawak nila yung alas eh. Malaki yung chance na manalo sila kasi actually yung parang sinisimulan nila eh. Yung pagiging dependent ng mga tao sa ayuda. By 2025, dependent yung mga tao sa ayuda. Sino iboboto niyan? Ayaw nilang maputol yung ayuda. So, iboboto nila kung sino yung ilalatag sa harapan nila na makakapagbigay ng ayuda pa rin. Kaya dapat matigil na itong ayuda nation na to kasi hindi siya nakakatulong sa pag-asenso ng bansa. Dapat maintindihan ng bawat Pilipino na ang ayuda po ay hindi nagbi-build ng nation. Okay? Ang pag-aayuda po ng ating gobyerno sa mga pang-araw-araw na buhay ninyo ay wala pong dulot na lasting effect. Okay? Hindi po ganyan magtayo ng bansa. Hindi po ganyan magpatibay ng republika. Ngayon kasi, pagka kayo, merong mga ayuda-ayuda at tinanggap niyo yung ayuda, hindi po namin kayo huhusgahan. Okay? Kasi pera niyo po yan. Yes. Pera natin yan. Okay? So kung binigay yan ng mga politiko or whatsoever, hindi ko kayo huhusgahan. Pero dapat niyong maintindihan na kapag kayo ay nakatanggap ng pera, hindi kayo obligadong iboto kung sino ang nagbigay niyan. At dapat, pag nakatanggap kayo ng pera, ang iisipin ninyo, shit, hindi ko dapat ito dapat binoboto. Yes. Okay? Ganun po dapat. Okay? Wala po kayong utang na loob pag kayo ay nakatanggap ng pera na iboto sila. Okay? Address ko lang tong comment dito si Jose Santa Maria. Sabi niya, I still believe in our president. Konti lang ang basher niya. Few thousands lang dito sa SOCMED. Sorry po. Sabi niya ganun. Wala pong problema. Kung gusto niyo pong paniwalaan ng presidente, paniwalaan niyo po hanggat gusto ninyo. Pero ang tanong dito, Jose Santa Maria, agree ka ba sa nangyayaring People's Initiative na hindi naman People's Initiative, pero yun ang pinapalabas ng Pangulo at ng Kongreso at ginagastusan pa gamit ang pondo ng bayan. So pag-isipan mo ng mabuti yan, okay? Hindi yan simpleng bashing lang. That is a legitimate criticism dito sa gobyernong ito na lumulustay ng pera ng bayan. Hindi po tama na binibili ang pirma ninyo para sa People's Initiative. Kaya nga People's Initiative, dapat tao ang nagsisimula. Hindi Kongreso, meron pa silang lagayan doon kada kongresista. 20 million per kapag kasusuporta ka dyan sa People's Initiative. So ngayon, ikaw sa Santa Maria, kung sasabihin mo na, hindi, suportado ko pa rin siya, kahit harap-harapan ka ng ginagago nitong administrasyon na to, meron pong something na mali po sa inyo. Okay? Sa pag-iisip ninyo. Mukhang meron po kayong kakulangan sa pag-intindi. Ayun. Miss Joey, before ako bumaba, one point na lang, Miss Joey, no? Itong mga nagsasabi, no, na mga pinklawan, no, na, tama kami. Alam niyo, malaking BS kayo, no? Kasi along the way, bigla kayo na nanghimik. Nawala kayo sa scene. You stop criticizing the guy as soon as he sit down. Nawala kayo. Samantalang kami, we were trying to defend the guy. And then when we saw something was going on na mali, we start criticizing. Kayo, nasaan kayo? Nasa puno kayo ng nyog. Umangat-ngat kayo ng dahon ng nyog habang kami dito. We're trying to make sure that there must be an improvement. Pero kayo, nasaan kayo? Wala naman kayo, sasabihin nyo kami, si Lenny dapat. Ano ba pinagkaiba ng Lenny sa BBM ngayon? Wala. Kasi hindi nga rin kayo naimik. Wala kayong sinasabi against the guy. Bigla kayo. At saka ang isa pa diyang nakakatawa, yung sabihin ng mga pink, tama kami. O asan kayo ngayon? Ba't hindi kayo bumibira sa gobyerno? Diba? Bakit kami, na bumoto, todo bira kami. Yeah. Kayo ngayon. Sila yung mga, Joey, no? Yung mga taong hypocrite. Tapos sila, bigla ka nalang babanatan na, tama kami.
Saan kayo tama? Hindi nga kayo gumogo against eh. So it means that it's either okay kayo dyan or nagbe-benefit din yung mga leader nyo nung eleksyon. How much ba natanggap ng mga yan? Right? How much ba natanggap para kayo ay tumahimik? Yun lang yun. Ano ba mga perks nyo ngayon sa BBM administration, di ba? Yes. Yeah. Thank you po, Michelle. Thank you, Mono. Mamilagay, you wanted to say something? Sa akin na yung mga kakamping na nag-iingay, may tama talaga kayo. Actually, kaya nga sinisisik si Lenny eh. Hindi ako although nung bata pa kami may chismis na dyan kay BBM about yan sa mga ganyang bagay. Pero in-overlook ko yun sa sobrang inis ko kay Lenny at sa mga katulad nyo, mga supporters ni Lenny, ang kukupa ninyo. So kaya party sinisisi ko rin dito si Lenny. Pero kayo, di ba sabi ng nanay nyo, lalabanan ko si Marcos? O asa na yung si mama nyo? Bakit hindi lumalaban? Correct. Na para labanan niya si Marcos. Mas matindi pa kaming lumaban ngayon kaysa sa inyo. Mga itsura naman itong mga pink na doon na nagsasalita. Ewan ko sa inyo. Diyos, pinahid na lang kayo sa pader. Diba? Kayo pagsagaan nyo dyan kayo sa sulok. Walang kwenta, walang sidli, walang bilang, talunan. O dyan lang kayo. Ayan. Noan, you were saying something a while ago. Hello. Taga Davao ako, pero syempre may bias talaga ako kasi nga, I was born and raised in Davao City but I work here in Manila. May marami akong classmates and office mates na mga Lenny. Kaya during the election, hindi ko talaga sinabi na kung sinong iboboto ko because alam niyo na dati kung anong gagawin nila sa iyo, like they educate you or ilo-look down ka nila. And then, ngayon, ang nangyayari, parang kabaliktaran. Tayong mga bumoto kay PBBM na nakikita natin na may mga maling, policies, foreign policies, and, yung mga ginagawa ngayon. Tayo yung mga mas maraming criticisms. Sila, na ayaw nila kay PBBM, wala silang imik, ayaw nilang mag-comment, ayaw nilang maging critical sa government. Kasi most likely, inis sila sa mga Duterte sa mga DDS kaya gusto siguro nila na ipamukha sa atin na deserve niyo yan kasi binoto niyo yan pero ang mali dito is alam mo yung parang nagiging impokrito yung mga yan, nagiging impokrito sila because they're criticizing the government before and then even nung election pa, pero ngayon wala, tahimik silang lahat. True, yun nga tapos ikaw pa yung sasabihan na di ba? Nakakaloka. During the election, I remember na sobrang inis ko sa kanila. Alam mo, first time kong bumoto ng national election. Naging SK ako before, pero parang hindi ko ramdam yun kasi nung kapanahunan ko, sobrang mga bata pa kami nun I was still studying in college as well. Yung during the election, naiyak ako because yun yung absolute freedom ko to vote for someone na walang makakapigil sa akin. Yun yung parang vindication ko sa pinagsasabi nila about sa mga DDS, about sa mga Duterte, about sa mga suporta ni BBM. During the rally in Cebu, I was there. Pumunta ako doon because of my passion. Doon sa paniniwala ko, doon sa iboboto kong presidente. Kaya during the election, taga-tagig ako So, nung election time, nakikita ko mostly ng mga bumoboto, BBM. So, naiyak talaga ako. Alam mo yung sinusulat ko yung pangalan niya, tumuloy yung luha ko for whatever reason, tumatayo yung balahibo ko. Sinishake ko yung pangalan niya na siya yung iboboto ko. Naiyak talaga ako. Pero ngayon, yung nakikita mo yung kamalian kasi ang most na-affected talaga dito, aside sa mga poorest of the poor, ay yung mga middle class. Yung mga middle class ang taga-salong ng lahat Parang majority ng mga mas nahihirapan ngayon ang mga middle class kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, sa sobrang taas ng taxes, walang ayudang napupunta sa atin sa mga middle class or ang mga napupunta na bibigyan ng ayuda yung mga poorest of the poor, which I guess wala nang problema doon, pero dapat ayusin ang way of governing, Yeah, correct. Ang nangyari kasi aayudahan yung mga mahihirap kasi nga mas marami sila, mas maraming boto yun Exactly. Ang mangyayari nito ngayon, Joey, most likely in years time na pag sila pa rin ang namumuno, mabubura ang middle class, ang matitira rich and poorest of the poor. Ang lahat ng pag-aari ng Pilipinas, ang yaman ng bansa, napunta sa lahat na mayayaman. Wala na, walang matitirang middle class. Feeling ko yan yung goal nila yata Lalo na si Maano ko lang Mamilay ka. Meron akong isang pinagsisihan ng eleksyon that I did not explore. I put a red flag in it sa likod ng isip ko, pero hindi ko masyadong in-explore. Yung kapartner ni Lisa, si Paquito Ochoa sa law firm. Ayun yung speaker ba ni dati? Ni Pinoy? Kino ba yun? Executive Secretary. Ni Pinoy, di ba? Paquito Ochoa. Tama. Remember ko yung college ako yun. Third year yata ako. Pinamemorize pa sa amin yun. And yun yung kasi yung panahon ni Pinoy, hati yung meron parang yung grupo ni Paquito Ochoa tsaka grupo raw ni Mar. Kasi nga, di ba,
Basically, ang standard bearer naman talaga ng liberal noon was Mar Rojas. Pero ang ginawa ni Mar, nag-giveaway siya for Pinoy. Pero nag-giveaway siya nang hindi bukal sa loob. May silent war yan between Mar and Pinoy noon. Kaya nga di ba yung ABS-CBN hindi nag-file ng renewal yung time ni Pinoy din. Pero anyway, awat na tayo. Una natin pag-usapan yung mga talunan. Wala naman silang kwenta, wala naman silang silbi. Today nag-feeling relevant na parang, bakit nyo kami sinisisi? Pero sa totoo lang malaking red flag yun eh. I thought that parang in hindsight naisip ko na parang putya dapat in-explore ko pala yun. Kasi Paquito Ochoa is allegedly the one who's running the presidency of Pinoy. Pagkatapos law partner ni Lisa Marcos. Pero sorry. Na tayo sa usapan dun sa go. narinig ko yung kagabi ko na narinig yung speech ni BBM dun sa Bagoong Pilipinas na yan. Naloka talaga ako. Meron pa nung part na yung parang yung feedback na parang it's good na makakakuha tayo ng feedback kasi nga di ba sa Up Your Service, feedback is a gift. So parang inaano ni BBM na yung feedback is importante, be it good or be it bad kasi kung makikinig tayo sa feedback, doon natin itatama yung mga mali. Parang talaga ba? So anong ginawa niyo sa SMNI? So, itinama nyo yung mali ng SMNI ba? Or alam mo yung parang lahat ng sinasabi mo, BBM, parang ano ba yan? Oo. Parang, alam mo, naaawa ako dyan kay naaawa talaga ako sa mga Duterte, Joey, sa totoo lang. Kasi sila yung parang sobrang, dito, lalo na sa, yung sinabi ni PRD sa, rally. Naawa ako kay Aimee, kay Inday Sara, kasi sila yung naiipit. Well, ano muna natin yan, no? Kasi kumbaga parang part talaga yan ng politics eh. I mean, we can park that kind of concern at the moment. Pagsalitain lang muna natin si Hani Hani. Hello? Hello, Hani Hani? Hello. Hello, may gusto kang i-share? May gusto lang ako itanong yun dun sa ngayon. Ano po ba? Pipirma po ba dapat o hindi? Ano? Di ba meron po ngayon yung nag-iikot na magpipirma po? Oo. Ano po ba dapat gawin, magpipirma o hindi? Well, ganito kasi yan. Hindi ako pipirma at i-convince ko ang lahat ng kakilala kong huwag pumirma. Okay? Ngayon, bakit ka hindi pipirma? Kasi po, ang pretense nito, ang palabas nitong pirmahan na to ay magkakaroon ng charter change. Babaguhin i-revise ang constitution at babaguhin ang pamamaraan kung paano mag-amend ng constitution. Okay? Ngayon, napaka-delikado pong bagay ang pag-amend ng constitution, lalo na kung ito ay hindi pinapaliwanag. Hani-Hani. Nalaglag na si Hani-Hani. Napaka-delikado niyan, pero maganda yung tanong mo, Hani-Hani. Napaka-delikado niya na hindi ka wala man lang discussion, wala man lang pag-uusap kung ano ang babaguhin sa constitution. Ang problem nitong PI na to, ito ay ginagawa in a very, very deceiving manner. Dinideceive nito ang taong bayan. Papupuntahin ang mga entitled sa ayuda, papipirmahin para makuha nila ang required na number ng pirma upang ma-initiate ang step 1 ng pagbabago ng ating constitution. Ano yung gusto nilang baguhin? Gusto nilang baguhin ang pamamaraan kung paano i-amend ang constitution. So pag i-amend po ang constitution, meron niyang ways. Okay? Ang gusto ng Kongreso, bago sila ng constitution, kung saan, pag nag-call sila ng constitutional change via Constituent Assembly, they are going to sit jointly with the Senate. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang boto ng senador ay magiging isa lang. 24 lang ang senador. 300 plus ang mga kongresista. So, ibig sabihin, dinidisenfranchise, itong pipirmahan ninyo, buburahin niya ang Senado pagdating sa constitutional change. Wala na silang boses. Okay? Wala na silang boses. Ngayon, okay, pag umupo bilang Constituent Assembly ang House of Representatives, ibig sabihin ang magbabago at maglalagay ng kahit anong pagbabago sa ating Constitution ay nakadepende sa wisdom ng House of Representatives doon. Okay? Kumusta naman ang galing ng ating mga representatives now? Nakita niyo kung paano umarte si J.J. Suarez sa Kongreso? Nakita niyo kung paano umarte sila Saldico, yung mga deputy speakers dyan, si Dong Gonzales? Alam niyo ba na yung mga deputy speakers ngayon ni House of Representative, ni House Speaker Martin Romualdez ay may mga plunder cases? Exactly. So ngayon, itong mga tao na to, kapag ka sila ay na-empower na mag-amend, mag-revise ng Constitution, ito ang magdidikta kung anong magiging basic law of the land. At ang Constitution po natin, ang ating
supreme law, pinaka-basic na batas. At itong batas na ito rin ang batas na sasakop sa mga susunod na mga Pilipino. Iaasa mo yan sa mga congressman na may mga plunder cases? Ngayon, sa akin okay lang iasa, pero sa mga kalidad ng mga congress ngayon, nakakaloka. So, ayun po, sa akin, wag kayong pumirma. Kahit yung mga kakampi, bahala kayo sa buhay nyo, pumirma kayo para lalo mawala ng pag-asa yung mga pangarap mo sa buhay nyo. So far ata ngayon, di ba, suspended? Ato pa rin, may nagtanong ba't daw may mga nagpapapirma pa. Ang sinuspend lang po ng COMELEC is yung pagpaprocess ng mga signatures kasi nga parang may kulang dun sa batas eh. Pero yung kung may magpapapirma pa, tingin ko meron pa rin kasi iniisip nila na pag may duda rin ako sa COMELEC eh, na pag nag-ano na yung COMELEC, makakount pa rin yung mga bagong pirma na nakalap nila. So, kaya ako po nananawagan po ako. Pwede explore pala kasi yung background noise. Ayan. Nananawagan po ako kung ako po ang tatanungin ninyo at base po dun sa paliwanag ko, ay sinasabi ko sa inyo lahat ng reason kung bakit huwag kayo dapat pumirma. Kasi pag pumirma po kayo dyan, isinasaalang-alang nyo po ang mga kinabukasan ng ating bansa, ng anak ninyo, kaapu-apuhan ninyo, sa uri ng kongresong meron tayo ngayon. Yung mga kongresista natin ngayon, nakita nyo naman kung paano umarte itong napakakupal na si JJ Suarez. Isa yan sa magde-decide kung ano ang magiging konstitusyon natin. Gusto ninyo si JJ Suarez magdidikta ng konstitusyon natin at tanga-tanga nun doon sa hearing ng SMNI? Sige nga, yabang-yabang niya doon, sobrang niyang power tripper doon. Sige nga, yan yung konstitusyon natin, gusto niyo yan yung magpa-participate doon? So, wag po kayong pumirma. Wag po kayong pumayag na sa konting halaga, ipapalit niyo po ang kinabukasan ng bansa para diktahan nito nilang Martin Romualdez. Wag po, parang awa niyo na. Ayun. Okay, anyway, Hani, thank you dun sa question kasi importante talaga yung topic na yan. Ayun. Anya, meron kang gustong i-share? Ay, andyan pa pala si Hani. Ayan. Ay, Hani, meron ka pang gustong itanong? Sige, mamaya naman po yung iba naman po. Okay, sige. Thank you. Ayun. Anyway, hello, Anya. Hi, good morning. Good morning. So one thing lang, if we go back to the topic of MOOE, yung hugot kasi niyan, especially from people from Visayas and Mindanao, we're talking about taxes, right? And usually because of our current constitution, lahat ng taxes pumupunta sa Manila. So kami dito from Visayas and Mindanao, konti na lang yung bumabalik, and that's why our development is very slow. Especially in Mindanao, it's very slow. Even if they say, yeah, when President Duterte was elected, no, lahat ng projects pupunta na yan ng Mindanao. But look at Mindanao right now, especially by city, it's dark. Like literally and figuratively, it's dark. So that's our concern regarding MOOE. Kasi even if you're a manager and you're given a budget, right, down to the last centavo, you have to liquidate it. Yes, or else you'll be issued an incident report, and even that, they can let you go from a company. Even accountants. The termination would not be honorable. Exactly. Right? Exactly. And that's why I don't get, and sorry to the people na, we understand that a lot of people in the Philippines are really poor. So maraming mahirap, but it's just that yung style of ayuda, it's enabling them to be lazy. So it's like Juan Tamad all over again. So that's what I hate. Like a lot of people, like syempre dito madaling kumuha ng house help, di ba? Ngayon hindi na madali because there's that 4-piece. They're just, they're just contented to receive what? 4,000? Sorry for the French. Sorry for the French. But yes, that's what's happening right now. And it's becoming like, ano ba talaga yung Filipinos, nanlilimos na lang? I mean, where are your ego, guys? I mean, yan na lang, yung ego nyo na lang, at least protektahan ninyo. But no, they're used to that because they're very poor, tinatanggap nila kung ano feeling nila matanggap. So I hope yung mga poor people dyan, including us, I hope you understand that yung prinsipyo mo na lang sana yung paghahawakon mo, and yet wala. You're all kumakapit na lang kayo sa ayuda, unfortunately. So unless people, kasi hindi lang ang problem kasi dito, it's not only yung greed ng politicians because we underestimated their greed. It's also the greed of yung grassroots natin because they can easily be swayed by money. I'm sorry, but that's the truth. True. Well said, Anya. And tawag dito, ako talaga na-experience namin yan eh. Kasi the last kasambahay that we had, ganun na yung logic. Alam mo yung nanay ko, sobrang laki
Well, hindi naman sobrang laki na ano, pero ibig sabihin, above standard siya magpasweldo sa kasambahay. Kasi nga, pag kumuha kami ng kasambahay, hindi naman stay in. Kasi may anak, may nagpapaaral, ganyan-ganyan. At yung nanay ko, naranasan niya kung gaano kahirap magpaaral. So, generous siya sa mga ganon. And hindi na, Diyos ko po, hindi mabigat yung trabaho ng kasambahay dito sa bahay namin. But, alam mo, ang naging mga reason ng mga kasambahay namin kung bakit umaalis. Kasi meron namang 4-piece at entitled sila. So makakuha silang 4,000, 5,000 sa 4-piece na cash versus dun sa 7,000 na ipapasweldo ng nanay ko. Reason is, kapag kasi may trabaho sila, baka matanggal sila dun sa listahan. So they would rather have 4,000, 5,000 ng walang ginagawa kaysa magtrabaho sila for 7,000. Anong klaseng katamaran yan, di ba? Anong klaseng ano yan? And one thing, just one more before I let others talk, is that the reason why we're really mad at this, kasi we're paying taxes, and our taxes are really big. Even before the train law, that one was the biggest, kasi even those below 21K, we're paying taxes. I remember before, I was just receiving 6,500 monthly, minus taxes pa yan. So, di ba, these people, and one thing, because lahat ng taxes pumupunta sa Manila, those people paying taxes from Visayas and Mindanao are paying for MMDA. Ano ba nakuha namin sa MMDA? Wala. Right? So, that's it. So, di ba nga kahit yung mga Bisaya nandito sa Manila sa mga taga Mindanao, kasi reason nila, pakikigamit kami ng LRT, nagbabayad kami dyan, tapos hindi kami nakakagamit. Ano kayong mga taga Manila? Totoo. Actually, yung sinasabi ni Anya na yan, dyan din ako nabubwisit doon sa naghahanap ng 51 billion ni kay Pulong eh. Okay? Yung 51 billion ni Pulong, yung mga sabi ng 51, I would just like to parang make sense of this. Kasi ang nag-a-allege na merong 51 billion si Pulong ay si Saldico. Si Saldico, nung sinabi niya yon, he doesn't even have a proof. Okay? Etong si Saldico, sinabi niya na naka-receive ng 51 billion na pondo sa loob ng 3 taon si Pulong Duterte. And ngayon, yung mga idiots dito na sinisiraan ang pamilya Duterte for harshly criticizing this administration, ay hinahanap nila kung ano yung 51 billion na yon. Okay? Ngayon, ito po ang katotohanan. Yung 51 billion, we do not even know if it is given to the district of Pulong alone. Okay? When we check the budget, the 51 billion, it seems that it is given to the Davao region, not to the district of Pulong Duterte. Okay? Pangalawa, the 51 billion is not MOOE. The 51 billion is equivalent to DPWH projects. Si Saldico mismo ang nagsabi niyan, mga tatanga-tanga kayo dyan na nagharap ng 51 billion ni Pulong. Saan nyo nga hanapin yan? Hanapin nyo sa DPWH, hanapin nyo sa COA. Okay? It's verifiable. It's verifiable. That's all that you needed to do. So kung hinahanap niyo ang 51 billion na yan at sinasabi niyo binulsa ni Pulong Duterte, if you can prove na kinurap yun ni Pulong Duterte, hahayaan ko kayong pusasan siya at ikulong. Kasi dapat lang ikulong talaga yung ganong tao. Pero kung hindi nyo naman alam kung ano yung nature ng 51 billion na yan, shut the fuck up. Okay? Please, criticize intelligently. Huwag naman yung 51 billion. Kinurap nasa na yung 51 billion ni Pulong, ganyan-ganyan. Well, actually, COA audited na siya. Okay, COA audited na siya. Nasa records ng DPWH. So, anong 51 billion yung tinutukoy nyo, mga putang ina nyo? Ganito kasi yan. Yang kapag malakas yung isang... Pedro ha, bibigyan kita ng time to speak. Nakapila ka. Sorry. Okay, sorry. Thank you. Okay, ayun. Anya, anything else that you wanted to share? Check my train. But yun lang, thank you so much for letting me speak. Yeah, thank you. And napakaklaro po nung points ninyo. Salamat sa pag-share. Pwede po kayong pumunta dito anytime. Ayan. Pagka meron po kayong gusto i-share. Ayan. Genghis Khan, hello. Magandang and Miss Lata. Ako naman, i-share ko lang, isa akong masugid na supporter ni PBBM at ni Sara Duterte dito sa online platform. In fact, isa ako doon sa nakikipagburdagulan dito. And it is very disappointing na parang ngayon, yung hirap na ginawa nung mga taong ipinaglaban si Marcos is hindi namin nakikita yung worth na para bang very shallow yung nangyaring kuan doon sa rally nila, kick-off rally ba tawag nila doon. Parang very shallow yung mga promises ni very generic yung mga sinasabi doon ni PBBM. And bakit kami humawak kay PBBM? Because
nangangarap kami na sana may pagbabagong tunay. And sa nangyayari ngayon, honestly, this is a real talk experience or sentiment. Parang, aasa pa ba ako? Na may pagbabago ba? May bagong Pilipinas ba talaga? O hanggang salita lang ito, hanggang slogan lang ito? So, dun sa mga Lenny supporters naman, hindi po kami nabudol. Naniwala po kami at ngayon, kaya po kami nag-criticize kay PBBM because may mali siya. Okay, hindi kami nabudol. Mali yung ginagawa niya. So we're trying to criticize and to call out his attention. And hopefully, sana mayroon pang pagbabago na mangyari sa darating pang mga panahon. May 4 years pa. Sana. And then sa mga hindi to awayan ni Lenny at ni PBBM kasi nanalo na si PBBM. Sana maging magkaisa na lang tayo. And then hopefully mayroon pang pagbabago. Manawagan sa tama. Correct. So, Joey, yun lang yung aking pwede i-share. I'm really disappointed of what is happening right now. I'm just crossing my fingers and praying hopefully may mangyari pang mas maganda. Thank Salamat. You. Ayan. Hindi sulit. Ayan. Yun ang message ni Genghis Khan. Hindi sulit yung bardagulan ng eleksyon para sa uri ng serbisyo na nare-receive natin ngayon. Ayan. Thank you. The Raging Master, hello. Hello po, Miss Joy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes po. Opo. Gusto ko lang pong ano yung kanina sinabi po, no, yung tungkol dun sa bakit daw hindi nakikipag laban ngayon o umaapila yung mga kakamping, no, labang kay BBM. Siguro ang tingin ko diyan, ano lang po yung akin, analysis lang po. Siguro po ang tingin ko parang una, nakaposisyon naman kasi yung mga dilawan. Pangalawa, labang sila. So, bakit sila makikipagtalo, di ba? So, kung ako yung nasa katayuan nila, di hayaan akong magsabong yung dalawa, Duterte at BBM. So, pag nasira silang dalawa, na sa ngayon yan, ganun yung nangyayari, sino mananalo dyan? Siyempre, yung dilawan at yung mga komunista. So, divide and conquer lang naman yan Yan yung reasonable sa political interest nila. Bala kayo dyan, ganyan. Pero, it doesn't go well doon sa pinaglalaban nila ng eleksyon, 'di ba? Kasi 'di ba, doon nang gagaling yung sentiment sa mga tao na ipokrito tong mga pinks. Kaya hindi mapagkakatiwalaan ng yellow at mga pinks Kasi wala naman talaga kayong prinsipyo, 'di ba? You are always after your political interest. You're not interested in making this country better. You just want to be in power. Yun yung difference natin sa mga pink. Because tayo, kahit tayo yung nanalo, hindi tayo kampante pag hindi pabor sa bayan ang nangyayari. Diba? Ganun yun. Exactly po, ma'am. Isa pa pong punto ko dyan, yung tungkol po sa nangyaring rally kagabi, no? Nung isang araw. Ako po, para sa akin, mas mabuti talaga mag-resign si Marcos. Pangalawa, i-demolish ang Congress. Pangatlo, military takeover or revolutionary government of Duterte. Yun yung sa tingin ko pong magandang solusyon sa ngayon. Yun lang po yung aking punto. Salamat po. Thank you. Ayan. Maraming salamat. And ako, I'm praying talaga that the military will have a full sense of what is going on and decide para sa ikabubuti ng bansa. Umaasa talaga ako sa kanila. Ayun. Sana nga po. Raging Master, thank you very much sa mga punto mo. Tolits, meron kang gustong i-share? Mami Laika, meron kang i-inject? May lang kasi may nagtanong kanina kung na pinatigil na daw ni BBM yung PI. Pero kung titignan, I don't know kung may epekto ba yun pero kung titignan natin sa proseso, the President can only influence Congress. Hindi niya pwedeng utusan na itigil niyo yung PI. So I don't know kung paanong mangyayari dito or kung anong gagawin. Pero nag-agree ako Kesas. Walang kapangyarihan yung presidente para sabihin itigil niyo yung PI. May influence lang niya pero hindi niya pwedeng patigilin. So makikinig ba rito yung pinsan niya? Ang tanong. At yung Comelec ba? Service lang yan di ba? Actually, even yung Comelec, parang kasi kanina nung napanood ko yung ang sabi ng Comelec, pinapahinto namin kasi yung batas na ginawa para sa PI, hindi malinaw na bawal yung mamili ng boto, mamili ng signatures, wala sa batas. Parang, putang ina, kailangan ba talaga nakasulat na yung signatures dapat hindi binili?
yung bagay na. Ano ba klase Comelec? Ang ina, no, parang, kailangan niyo pa po ba ng batas So, pa? parang dapat daw gumawa muna ng batas, may ilagay sa batas para sa susunod, may count out nila yung mga yung mga signatures na napatunayang binili. Talaga ba? Nakakaloka. So, lip service din even yung Comelec. Alam mo naman natin yung Comelec, syempre under ng ano yan, under ng executive yan. So, Correct. This is the statement of Comelec. Comelec in a press statement on January 29 said they are going to immediately suspend the acceptance of signature sheets, effectivity of existing guidelines on People's Initiative. Ayan. So, yon. The COMELEC recognizes that the current guidelines lacks provisions specific to crucial matters and emerging issues, including but not limited to the withdrawal of or opposition to submitted signature sheets and allegation of signature buying and other issues on the counting and verification of signatures. But the COMELEC is not without power to supplement its existing guidelines to resolve such unprecedented situation and to answer questions of first instance. Actually, tingin ko, medyo nanloloko dito si COMELEC Chair Garcia kasi nagbigay na siya ng guideline on how to withdraw the signature. Ganon. Kasi ganito po yan, COMELEC Chair. Nagbigay na po kayo noon ng instruction na kung kayo naman po ay pumirma at nung pumirma po kayo ay hindi nyo ba alam kung ano yung pinirmahan ninyo, may proseso naman po tayo kung paano ipatanggal yan. Kaya nagagaganon kayo. Diba? Ngayon, there should be no reason. Actually, there should be no reason on why a person should withdraw the pirma. 'Di ba? Na parang kung sabihin niya binayaran siya, di-take note niya na binayaran siya, ganyan. I mean for COMELEC na dapat ganun lang ka-easy yun eh. Ngayon, whether or not nagkaroon ng bayaran o hindi at yun ay criminal or not, tingin ko hindi na problema ng COMELEC yun eh. Dapat meron tayong legislation to that effect. Ganun. Ang problema lang ni COMELEC is magbilang ng pirma. Ngayon, at magtumanggap ng withdrawal ng pirma. Diba? Parang, well, okay na din na sinuspend nila itong pagtanggap ng mga pirma at pag-scrutinize ng mga pirma. Pero ang malaking problema kasi dito is magpo-promulgate daw sila ng rules. Paano ko pagkakatiwalaan di ba alam mo yung nakakaduda, baka mamaya baka mamaya you make it difficult for people to withdraw their signatures. Di ba? Parang, nakikita ko parang, sige, suspend muna natin. Pero parang nakikita ko is parang gagawa ng tapos parang, o pumirma ka na, kahit pa sabing binayaran ka or binili ka, hindi mo na pwedeng i-yan. Parang ipoprotekta ng sorry madumi yung utak ko, pero yun yung naaano ko. Kasi parang, bakit kailangan parang, di ba parang, yan? Yun yung reason nyo kung ba't yung sinuspend? Oo, totoo. So parang, sinuspend yun, pwede nyo iligwak or pwede nyo ring protektahan. At nakakatakot kasi, di ba? Paano kung pinotektahan nyo? Happy na. True. Ayun. Anyway, Tolits, meron kong gustong i-share? Yeah. Miss Bo. Siguro, ang ma-share ko lang regarding sa nangyayari ngayon sa upper house na sa lower house. Since ganyan yung nangyayari nga sa dalawang chamber natin, actually, may point naman yung mga senators na if ever man matuloy yung People's Initiative na inorganisa ng opisina ni House Speaker Romualdez, magkakaroon ng constitutional crisis, which is mawawala yung checks and balances natin. Kasi yun yung pinaka foundation natin, yung saligang batas natin, di ba? And then, so far, kasi medyo ang nakakatakot ngayon is that if ever magkaroon ng ganong sigalot between the two chambers, magkakaroon ng deadlocks, di ba? In terms of the legislation. May possible kaya na since yun nga kanina pinag-uusapan natin with regards to the president, hindi niya kayang utusan. So possibly i-ask niya, hindi siya pwede mag-impluwensya kasi nga kumbaga co-equal branch nga yung legislative body at executive body. So possible diyan possible kasi yung People's Initiative is may kumpas si presidente kung titignan natin. Pero yun nga, hindi ba possible ba na magkaroon ng military intervention kapag nagkaroon talaga ng deadlocks in terms of legislation? Kasi ang allegiance kasi ng military is with the constitution, not with the not with the commander-in-chief per se. Mm-hmm. So ibig sabihin, may kapangyarihan ang AFP natin to take over if they think that what is going on is not in accordance with the saligang batas. Mm-hmm. So, kaya nga yung sinasabi ni PRRD is actually very lawful. Yung mga nagsasabi, seditious. No, actually, it is very lawful. Yung panawagan niya dun sa uniform personnel natin is actually very lawful. Kasi yung military guys natin,
yung military guys natin, ang allegiance niyan sa bansa, hindi sa commander-in-chief. Correct. Ganun. So kung yung tanong mo, is it possible? Is it possible? Yes, if the military, kaya nga sabi ko, I am banking on the military for them to think the right way. Actually, yun nga rin talaga yung inisip ko. At isa pa doon, associating with the military intervention, no? Kasi yun nga, knowing na nag-pronounce na si former PRRD with regards to the, ayun, alam mo na, pulboronics issue. Yun. So, possible nga na, you know, baka magbago isip ni President na, okay, since ganyan na rin naman ang sinasabi mo, then I will let the ICC enter this country. Iaalaw niya. Pero, magkakaroon siya doon ng possible na magiging sinungaling siya knowing na pinangako niya, sabi niya, in the 100 time, hindi ko papapasukin. Di ba possible yun? What I mean is, possible rin ba na once na makialam sila doon, kung poprotektahan ng military yung saligang batas natin. Kasi parang niyuyurakan yung judicial system natin which is still working as of this moment. Ang kinakatakot kasi nila dyan sa military takeover, kunwari nag-exercise na ng wisdom yung AFP, yung ating military. Ang kinakatakot kasi nila dyan, baka mamaya, pagka meron tayong duly elected na mga leaders, may civilian authority na ulit, baka hindi nila ibigay. Syempre, yung military, meron silang armas. So kaya hindi pinopromote yan Kaya they do not want to talk about it out loud Kasi they do not want to embolden the military na parang, ay puta, meron pala silang ganung kapangyarihan. Ganyan. Kasi nga, even in other jurisdiction, ganun yung kumbaga parang ang nangyayari, pag nagkaroon ng military takeover, may mga chances na baka hindi nila isoli sa civilian authority. So yun yung risk doon. Yun yung risk. Para siyang martial law sa kay military junta. Pero sila, kumbaga, last resort, kasi delikado din. Just in case na trigger mo, pwedeng wala nang balikan. Oo, pwede nang walang balikan. Kasi ang pinangako ng military is to defend the constitution, to be loyal to the country. So, nagkakagulo na, okay, sasabihin ng military, naku, kailangan ko nang mag-interfere, kailangan ko nang sipain lahat ng corrupt at plunderer dito. Then they do the takeover. When they take over, and the civilian government reorganizes, and nag-conduct tayo uli ng election, or things like that, ganyan. Since yung military yung nagde-decide dun sa government, it is highly possible that A, they are not going to recognize the civilian authority, or number 2, they are not going to conduct an election at all. Diba? So yun yung mga risk dyan. Pero to what extent that the military will, parang manonood until when na, kailan sila possible pumasok with regards to this current situation that we have? Only the military knows. Hindi natin alam yung threshold nila but we know that their bottom line is the corned beef. That's one of their bottom lines. Kaya nga meron chismis na yung Jennifer Sevilla ngayon na nakaupo ay sisibakin dahil si kuya ay nag-breakfast ng 19 na corned beef immediately after pumunta ni Aladdin sa ibang palasyo para makipag-usap tungkol sa kapayapaan daw with the manufacturer of corned beef. Yun. So kaya raw tatanggalin siya because of that. Ayan. So isa yan sa mga bottom lines nila. Bottom line ng mga military, yung malalang corruption, kapag binaboy mo yung constitution, saka corned beef. Bottom line yan. Last na to, Ate Joey. Kasi, I think, di ba nag-pronounce rin si FPRRD with regards to the pulvoronic video? Hindi siya, may nagbibigay ata sa kanya, pero hindi niya tinang. Si Direk daw, meron daw siyang chika. Direk, nasa TikTok ako! Seryoso ba to? Nasa TikTok kaya ako? Baka nagkausap na sila ni Madam Aimee. Oo nga. Lipat ako sa Teka, message ko nga to si Direk sa... May pagsalitain mo muna dito si Pedro yata may sasabihin, hindi pa yata nakapagsalita. Sige. Excited na to si Pedro, kanina pa to na. Sige. I give way. Tolits, thank you very much Thank you. Lagi naman tayong live, so I will always give opportunity. So hanap lang ng timing. Sure. Yep. Okay, thank you, Tolits. Jay, mamaya ka na Jay si Pedro the Explorer muna. Ano lang yung kanina, yung regarding sa mga akusasyon. Ganun talaga kasi dito sa Pilipinas. Kapag malakas ang isang kalaban, gagamitin yung public demolition na tinatawag. Kasi nga, kung kayo, hindi nagtataka, ang daming akusasyon pero walang kaso. Kasi nga, hearsay, walang ebidensya. Yun yung ginagamit nila. Nangyari na yan kay Binay noon, 2016. Sobrang lakas na Binay. Dinemolish naman siya ni Senator Trillanes ba yun?
Kaya bago mag 2016, bagsak si Binay. So common na yan dito sa atin. Ang medyo bago-bago lang ngayon, naaawa ko kay Senator Amy. Naiipit siya eh. Sobrang nakakaawa. Napansin ko yung video niya, magang-maga yung mata niya kaiiyak. Kaya, Yung sa prayer rally ba yun? actually, Kasi nga, oo, nakakaawa talaga. nakakagawa siya ito, akit daw si Direk gamit yung account ni Juliana. Go Direk! Game. Tara, let's go. Ayan. Yes, go ahead, Paulo the Explorer. Ayun nga, nakakaawa naman sa part ni Senator Amy. Sobrang nakakaawa at ramdam ko yung, alam mo yung gusto niyang isalba yung kapatid niya, pero wala puro demonyo ngayon nakapaikot sa kapatid niya. Kaya, kung may nakakakilala man kay President Marcos, walang iba kundi yung ate niya, yung mas malapit sa kanya. Kaya syempre, bilang isang simpleng mamamayan, sino pa ba yung paniniwalaan natin, di ba? Nararamdaman naman natin na kung ano talagang mga pinagagawa. Tsaka nakakawalang gana si Marcos. Isa din ako sa mga bumoto at nakipag-away pa nga sa mga katrabaho ko. Para lang buto. Parehas lang tayo. Ay, yan. Ang nangyari, parang alam mo yun, parang binabastos lang siya ng mga nakapaligid sa kanya. Iba yung nilalabas niya sa bibig niya, pero iba yung kinikilos ng mga nasa ilalim niya. Nakakapagtaka nga ngayon kasi kalimitan ang nagbabanggaan yung legislatura at judiciary, pero kakaiba yung kanila. Sila yung gumagawa ng sarili nilang alam mo yun, parang minamagic na lang nila. Kung alam nila kasi hindi nila kaya sa bagay, sa eleksyon. Kaya sumisingit sila ng mga paraan na pwedeng mag-retain sa pwesto nila. Kaya marami. Pigilan natin yan, Pedro, no? Kaya dapat kausapin mo lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, pigilan ng People's Initiative na sponsored ni Tambalos Laws. Oo nga po, mami. Ang nakakalungkot dyan, hindi rin natin masisi yung mga simpleng mamamayan kasi nga, hindi naman pinaliwanag sa kanila karamihan. Iba yung sinabi sa kanila, kaya malinaw na talaga lang. Correct, kaya dapat talaga tayo ay kumilos. Kasi niloloko nila ang sambayan ng Pilipino eh. Oo, tsaka hindi biro kasi hindi kasi biro-biro 'yan. Ang mga susunod na henerasyon diyan nakasalalay. Paano na lang maging totoo nga na wala sa hulog yung mamumuno habang buhay yan sila magtitiis. Isa tayo lilipas tayo kasi iidad tayo, mawawala tayo. Yung mga magiging anak natin, apo natin, yun yung magsasakripisyo. Correct. Salamat, Pedro. Ayan. Pedro, sige, ma'am. Babalikan kita, Pedro, ha? Tsaka, Okay lang po. Andito na kasi si Direk Daryl. Ayan, pachikahin na natin. Sige po. Welcome po. Okay. Thank you, Pedro. Enrico, kapit ka lang dyan, Enrico, ha? Hi, Direk. Hi, tangina sa TikTok ako. Gawa ka ng account. Yak, ayoko. Si Senator Amy, sabi ni Senator Amy, I love TikTok. TikTok is so stupid. I love it. So, yeah. Which is true. Di ba nakakaliw talaga dito sa TikTok?